first part po ng ating binasa, bumalik tayo doon sa bakit siya isinulat. At naniniwala tayo na ang nagpasimula ng mabuting gawa ang siyang magkukumpleto nito. Amen ba? Amen. Okay. At sa ating pag-aaral, tayo po ay dumako doon sa Philippians chapter 3 verse 1 to 11, na hindi ho natin kinakalimutan na may sinimulan ng mabuti ang Diyos sa atin at siya ang magpapatuloy nito. Sa buhay pananampalataya, may mga pagkakataon na dumarating tayo sa tinatawag na pagtuon doon sa ating mga performance rather doon sa ginawa ni Jesus Christ at ginagawa ng Panginoon sa atin. Kaya nga minsan, ang nangyayari ho sa atin ay sinusukat natin yung ating sarili at minsan sinusukat din natin yung iba sa pamamagitan ng mga outward works, outward performance. Ngayong hapon na ito, dadako tayo doon sa ano ba yung essential? Ano ba yung essential sa ating pananampalataya? Makikita natin yun sa Philippians chapter 3 verse 1 to 11. Basahin ko po yun. Finally, my brothers, rejoice in the Lord. It is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you. Watch out for those dogs, those men who do evil, those mutilators of the flesh, for it is we who are the circumcision, we who worship by the Spirit of God, who glory in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh, though I myself have reason for such confidence. If anyone else think he has reason to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee, verse 6, as a zeal, persecuting the church, as for legalistic righteousness, faultless. But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. For what is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish, that I may gain Christ. I may gain Christ. Alam niyo po, nung ang unang church, nagsimula ang unang church na kung saan ang mga mananampalataya ay puro Hudyo. So, tatandaan niyo po sa Acts chapter 1, Acts chapter 2, Acts chapter 3, hanggang 4, hanggang 7, ang composition ng church ay mga Hudyo. Nagkaroon ng tinatawag na persecution doon sa Acts 7 at sa Acts chapter 8, nag-scattered yung mga mananampalataya. At pagkatapos nyon, naipangaral ang mabuting balita rin sa Samaria. Nung naipangaral ang mabuting balita sa Samaria, walang ganong problem. No? Pero nung maipangaral na ang mabuting balita sa mga hindi Hudyo o hindi half Jews o half blood ng mga Samaritan, nagkaroon na ng tinatawag na conflict doon sa church. No? May kita natin doon sa Acts chapter 10 when Peter went to the Gentiles. This created an uproar among the believers. At pagdating doon sa Acts 11, Peter was called by the leadership. Bakit ka nangaral doon sa mga hindi Hudyo? Okay. At pinaliwanag ni Peter yung kanyang ginawa. So Peter explained that it was God who directed him to preach to the Gentiles, and the matter seemed to be settled. Parang settled na.
Pero pagdating na roon sa Acts 13, makikita natin si Apostle Paul was sent out by the Holy Spirit to ministers to the Gentiles. Acts 13, makikita na natin yon, no? At pagkatapos yon, nagkaroon ng tinatawag na mas malaking uproar. Kaya doon sa Acts, makikita natin sa Acts 14, nandoon na yung mga missionary journey ni Paul. Pagdating doon sa Acts 15, pinatawag na, nagkaroon na ng konseho. No? Dahil meron ng disagreement, basahin ko po yung Acts 15 verse 1 para makita ho natin yung background ng Philippians chapter 3 na pag-uusapan natin ngayon. Pumunta muna tayo doon sa background, historical background nito, ng problema nito. Acts 15, verse 1. Ano sabi ron? Ano raw ano raw ginagawa ng mga Hudyo? Okay. While Paul and Barnabas were at Antioch of Syria, some men from Judea arrived and began to teach that believers, unless you are circumcised or as required by the law of Moses, you cannot be saved. Ano sabi ron? Acts 15 verse 1. Nangangaral itong sila Pablo, si Barnabas, tapos merong dumating na mga Judaizer, at ang sabi nila, unless they are circumcised, they cannot be saved. So, nakuha niyo yung historical niya, na yung background nito ay something to do with Judaism. No? Tingnan mo natin. Sabi natin dito, on the essentials, what we need to know on the essentials. Number 1 is to identify the opposing forces or the opposing views. Ang sabi ni Apostle Paul, finally, my brothers, rejoice in the Lord. It is no trouble for me to write the same thing to you again, and it's a safeguard for you. And verse 2, watch out for those dogs, those men who do evil, those mutilators of the flesh. Dogs, men who do evil, mutilators of the flesh. Pero bago yon, merong joy in the Lord. So dito ho, makikita natin yung opposing forces of grace and legalism. Liberation in Christ versus the work of the flesh. Yung pinalaya ka dahil sa ginawa ni Jesus, at pangalawa naman ay yung view ng religion or salvation by performance. Doon sa Acts 15, ang sinasabi ng mga Hudyo, hindi kayo maliligtas kung hindi kayo tuli. Nakakuha niyo ho? Okay. Ano ang dogs? Dogs, ito pong dogs na to ay pertaining dun sa mga Judaizer. They are barking like a dog, their false doctrine, and they are accusing Paul. No? Ang tawag ho, kaya sinabi ni Paul na sila ay dogs because they are troublemakers. Nangangahol nang walang dahilan, and they are barking their false doctrine. Pangalawa, they are men who do evil. This man thought that the sinner was saved by faith plus good works. No, ikaw ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos plus your performance. Okay. Works of the law, their good works are work of the flesh, of nature, not by the Spirit. Okay. They glorify the workers and not Jesus Christ. Ang gino-glorify nila yung mga ginawa ng tao. They do good deeds. They do yung mga magagandang gawa. At yun ay pinupush nila na naligtas ang tao sa pamamagitan ng kanilang mga gawa by their performance. Doon sa Sermon of the Mount, makikita natin yung dalawang mukha ng religion, di ba? Makikita natin doon na parehong nagbibigay ng alms, nagbibigay ng tulong.
Anong sabi ni Jesus Christ? Merong nagbibigay ng tulong para ipamukha na nagbibigay siya. Tama ba yun? Meron namang nagbibigay ng tulong, nagbibigay lang siya. May kita rin natin doon sa Sermon on the Mount na merong dalawang klase ng fasting. Merong nag-aayuno na mukhang-mukha talaga siyang nag-aayuno, at meron naman nag-aayuno na merong joy na hindi mo mapapansin na nag-aayuno. Parehong gumagawa ng mabuti, yung isa ay by performance, yung isa ay yung isa ay mula doon sa loob, yung isa ay labas. Ang motivation ng isa ay ano ang makikita ng tao, ang isa naman kanino siya accountable. Yung isa accountable, ang accountability niya kay God na nakakakita ng kanyang pagbibigay. Yung isa naman, ang kanyang nais makita ng mga tao na siya nagbibigay. Ang isa, ang gustong makita siyang relihiyoso, nagpapasting, mukhang seryoso at banal, hiwalay. At ang isa naman ay nag-aayuno pero naglalagay ng langis. Ibig sabihin yun, nag-aayos para hindi siya kaawaan ng tao at hindi makita ng tao na siya nagpapasting. Bakit to? Kasi ginagawa niya yung bagay na yon para sa Panginoon. Men who do evil, dito hindi ho sinasabi rito yung masasamang gawa. Okay? Yung evil na to. They glorify the worker and not Jesus Christ. Lagi natin tatandaan, nobody can be saved by doing good works. Hello? Amen. Even religious works. Good works are the result of faith because we were saved. Tingnan mo natin. Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Makipagbukas ho kayo sa akin, Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Ito naman ay very basic ho sa karamihan ho sa atin, pero kailangan ho nating maging parte ito ng ating buhay kahit sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Ang sabi ron, for it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Verse 10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus, to do good works which God prepared in advance to do. Good works follows after we are saved. No? Nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, nung tayo po ay naligtas, nung tayo po ay na-justified, pinatawad, normal lang na gumawa tayo ng good works. Kung titingnan, parang parehas. Pero magkaiba ho yun. Yung isa, gumagawa siya, itong mutilators, itong men who do evil, ang kanilang focus ay sa flesh, sa laman, yung ginagawa ng tao. Ang isa naman, ang focus ay ano ang ginawa ng Diyos. Ang isa nagsasabi, maliligtas ako dahil ako ay nagsimba, dahil mabait ako, dahil ganon. Kung ganon pala, hindi mo kailangan si Jesus. Kung ikaw ay maliligtas dahil sa gawa mo, dahil nagpatuloy ka lang, maliligtas ka, bakit pa napako si Jesus sa krus? Nakakuha mo ba natin? Okay. Tingnan natin tingnan natin ho sa book of Titus, Titus chapter 3, no? Verse 3 to 7. Titus 3:7. Basahin po natin. Titus chapter 3, verse 3 to 7. Okay. Basahin ko po. Titus chapter 3, verse 3 to 7. At one time, we too were foolish, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We lived in malice and envy, being hated and hating one another. Verse 4. But when the kindness and love of God, our Savior, appeared, verse 5, He saved us not because of righteous things we have done, but because of His mercy,
He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Amen? He saved us. Sabi raw, not because of what? Of righteous things we have done. Hindi dahil daw dun sa mga righteous things that we have done, kaya tayo na-save. No? May mga mananampalataya noong unang panahon, o merong mga kasama sa church na pumasok and they poised as teachers of the law. Nagpakita sila na kailangan para ikaw ay maligtas, kailangan kang maging Hudyo. So, ito yung, kung makikita mo natin si Apostle Paul, lagi siyang ginugulpe, lagi siyang pinakukulong. Sino ang nagpapakulong sa kanya? Mga Hudyo. Mga mananampalataya, kuno, na mga Hudyo na nag-pretend na sila'y mananampalataya, sumasama sila sa congregation para makita ano ba itong tinuturo ni Paul. At ayaw nila natanggapin na si Jesus ang Mesiyas. No? Okay, na si Jesus ang Mesiyas. Ayaw nila yun. Okay, ang pangatlo, we identify na itong opposition na ito, they are mutilators of the flesh. Mutilators refers to circumcision. Sila po ay mga Judaizer. No? Yung Book of Galatians, kung gusto nyo mas malaman yun, yung Book of Galatians ay talagang isinulat patungkol dito sa mga Judaizer o mga nagpapanggap na mananampalataya pero ang gusto nila ibalik ang mga Kristiyano sa pamamaraan at pamumuhay at sa mga laws ng Hudyo. Diba? Merong 631 batas ang mga Hudyo. At tingin nila, napaka-importante ito sa kaligtasan. Okay. So, basahin ko ulit ang Acts 15 verse 1 sa Tagalog. May ilang taong dumating sa Antiquea mula sa mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Napaka yan, no? Ibig sabihin yun, hindi tayo maliligtas. Ay, babae pala, hindi maliligtas. Lalaki lang maliligtas. Pinoy lang maliligtas kasi mga European. Mga European at hindi ko lang alam yung Taiwanese. Okay, tingnan natin yung Galatians chapter 6 verse 12 to 18. Basahin ko po na Galatians chapter 6 verse 12 to 18. Okay. Okay. Galatians chapter 6 verse 12 to 18. Those who want to make a good impression outwardly are trying to compel you to be circumcised. The only reason they do this is to avoid being persecuted to the cross of Christ. Gusto nila raw gawin yung ginagawa ng mga Hudyo para hindi sila ma-persecute. Verse 13, not even those who are circumcised obey the law, yet they want you to be circumcised, that they may boast about your flesh. That they may boast about your flesh. May I never boast except in the cross of the Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Neither circumcision nor uncircumcision means anything. What count is a new creation. Whether na-circumcise ka o hindi na-circumcise, ang pinakamahalaga raw na bago ang iyong buhay. Amen. Amen ba raw? Amen. At yun po yung diin ni Apostle Paul. At kaya ka mababago ang buhay dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. Amen. No? Dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa cross. Okay, para lamang unawaan natin ito, no? Nung panahon na yan, may opposing forces
At yung opposition, hindi ho sila yung hindi naniniwala sa Diyos. Hello. Sila po yung mga tao na naniniwalang merong Diyos, pero para ka makapunta sa langit, kailangan mo ng lahat ng ito. At dahil yun ang pinupush nila, ang mga Kristiyano noon nawawala doon sa cross. Hindi na yung sinasabi ni Apostle Paul doon sa Philippians 1:21, "For to me, to live is Christ, and to die is gain. For them to live is by the law, to be saved is by the law, and to die is gain." Magkaiba ho yun. Yung isa is by grace, yung isa ay by performance. Yung isa ay legalism, yung isa is about liberation. Magkaiba ho yun. At gaya rin naman ngayon, may mga, ang sasabihin ng iba, maliligtas ka because of baptism. We cannot be saved by water baptism. Kahit ilang beses kang ilubog sa tubig, kung hindi ka mananampalataya sa Panginoon, walang kaligtasan sa tubig dahil ang tubig hindi ho napako sa krus. Amen. Hello? Kailangan, ganun ba yun? Oo. Remember yung taong makasalanan nakatabi ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo? Ang sabi niya, "Panginoon, isama mo ako sa iyong paraiso." Hindi sinabi ni Jesus na, "Hindi ka pa nababautismohan. Bumaba ka muna at magpabautismo ka." Hindi. Hindi niya sinabi, "Hindi ka pa member ng Tagalog Fellowship. Bumaba ka muna at magpa-member ka." Hindi. Hindi ka pa member ng church. Hindi ka pa nag-iikapo. Bumaba ka muna at mag-ikapo ka para ka maligtas. Hindi. We cannot be saved by our performance. Circumcision, baptism of the Lord, Lord's Supper, tithing, or any religious practice cannot save a person from his sin. That's right. Amen ba ron? Amen. We cannot be saved by those things. Only Jesus could save us. Only faith in Jesus Christ can do that. Amen ba ron? No? Kaya nga ho, merong mga religious group that they have much control sa kanilang members because they believe that they teaches that salvation is by membership. At tingin natin, wala namang ganong ano yan, pastor, wala namang ganong effect yan, basta kay Lord. May epekto ho yan, mga kapatid. Pagka naniwala ka na ang salvation mo is by the membership, kaya ka nang kontrolin. Sino iboboto mo? Kung hindi, ititiwalag ka. Biro mo, napaka-makapangyarihan ng ministro at pastor doon pagka miyembro mo ay by membership. Yes. Bakit po? Kasi pagka tiniwalag ka, ibig sabihin yon, wala ka na sa, hindi ka na member noong local na yon, at dahil hindi ka na member, diretso ka sa impyerno. Ibig mong sabihin, siya na ngayon ang tagapagligtas. Yung church ngayon ang tagapagligtas. No? Nakuha ho natin. No? Si Jesus lamang ang tagapagligtas. Kaso nga lang, minsan to nagiging dahilan kaya ang titigas ng ulo minsan ng mga mananampalataya eh. Basta ako ligtas. Diba? Ganun na yan. Hindi naman yun, no? Mga kapatid, titignan ho natin kung si Jesus ang tagapagligtas, ano ang gagawin natin sa Kanya? Kung siya lamang ang tagapagligtas, ano ang gagawin natin sa Kanya? Okay. So we identify the opposing forces. No? Watch out for those dogs. Those men who do evil, those mutilators of the flesh. Kahit naman saan merong opposition. Kahit na ikaw ay merong plano sa buhay, laging may opposition. Di ba? Meron kang target, meron kang goal. At maraming opposition doon. At remember, hindi lahat ng opposition masama. Mas marami maganda. Hello? Maraming maganda ang ino-offer, kaya ka natutukso. Di ba? Kung pangit yan, hindi mo na
papatulan. Whether yan ay sa spiritual, whether yan ay sa physical world, parehas lamang ho yun. Lahat ng opposition ay hindi laging parang kontra agad sa iyo. Kailangan na titignan mo, ano ba sila? Sino ba sila? At si Apostle Paul, pag tinignan natin, kilalang-kilala niya yung aksyon ng mga tao. No? Okay, tingnan naman natin yung pangalawa. Recognize our identity in Christ. Kailangan ma-recognize daw natin, kailangan kilalanin natin kung sino tayo, anong klaseng worshiper tayo. Lahat kasi ay worshiper. Lahat ng tao ay worshiper. Eh, Pastor, paano yung mga taong hindi naniniwalang may Diyos? Worshiper ba sila? They worship their idea, they worship their thoughts, they worship their money, no? Kailangan kilalanin ho natin sila. Lahat naman ay sumasamba kasi, subalit ang sumasamba sa pamamagitan ng banal na espiritu at katotohanan, they worship by the Spirit. Ano sabi ron? Amen. Worship by the Spirit of God who glory in Christ Jesus. We don't glory doon sa ating mga performance. Balikan natin yung Galatians 6, diba? Yung binasa natin kanina. They glory in the flesh. They glory in those things na ginagawa nila para sa Diyos. Tayo, we glory in Christ Jesus dahil ang Diyos ang gumawa sa atin. And we put no confidence in the flesh. Oh, ito. Yung pinag-uusapan nga namin ni Pastor si Ed Dobson. Kanina ata yun ang message niya, no? In example niya. Si Ed Dobson kasi dumating sa punto ng kanyang buhay pananampalataya na may mga tanong na siya. Kasi nagkaroon siya ng problem at may mga question siya. Binidyo yung kanyang buhay. Alam niya na kasing mamamatay siya. Kung ang pananampalataya natin ay true performance, sa panahon na magkasakit tayo, sa panahon na may doubt tayo, wala ba kaagad yung ating kaligtasan? Ngayon kung ganon, ibig sabihin pala tayo ang may hawak ng ating kaligtasan, hindi ang Diyos ang may hawak sa ating kaligtasan. Nakuha natin? Ang nagligtas sa atin ng Panginoon. Hindi niya sinabi, ako ay nasa kamay ninyo. Ang sabi ni Jesus, kayo ay nasa kamay at walang makakaagaw sa akin. Nakuha natin, hindi tayo may hawak sa Diyos. Tayo ang hinahawakan ng Diyos. Amen. At sa panahon na nanghihina ka, hindi ikaw ang bumibitaw sa Diyos. Hindi ka bibitawan ng Diyos. That's why we cannot put confidence in the flesh. Hindi natin masasabi, mahusay ako, magaling ako. Lahat ng yon ay dahil sa Diyos na gumagawa at kumikilos sa pamamagitan natin. Tayo ay daluyan lamang ng mga gifts and grace of God. Amen. Amen ba ron? Amen. At doon po tumatatag yung pananampalataya natin na hindi tayo ang umahawak sa Diyos, tayo ang hinahawakan ng Diyos. Sabi sa verse 4, ano ba yung hinahawakan natin ni Apostle Paul? Though I myself have reason for such confidence, if anyone else think he has reason to put confidence in the flesh, I have more. Meron daw siyang confidence. Bakit? Siya is circumcised on the 8th day. Of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews. In regard to the law of Pharisee, anong ibig sabihin? Pagka-Pariseyo ka, kabisado mo yung 5 books of Moses. Amen ba ron? Walang makikitang butas sa kanya kung ang pag-usapan ay legalistic righteousness. Pero, ang sabi niya ay glory in Christ Jesus. No? Hindi na by performance ngayon. Hindi na tayo by rating. Gaano ka ba kalapit ngayon sa Panginoon? Ang lapit-lapit ko kayo sa Panginoon. Hindi kasi issue yun eh. Dahil tayo ginawang templo ng banal na espiritu, at ang banal na espiritu ay namumuhay na sa atin. Once na na-born again tayo, na-born again yung spirit natin, yung espiritu ng Panginoon, nasa sa atin.
Tayo ngayon yung templo ng banal na Espiritu. Yun yung tatak ng Panginoon. Kaya nga walang makakapagmalaki, wala sino man. Diba? Sabi na sa verses, as for still persecuting the church, as for legalistic righteousness, faultless. Wow! Sino makakapagsabi nyo? Tayo ba? Masasabi niyo ba yan? Masasabi mo ba natin ito sa sarili natin? Ako hindi ko masasabi yan. Pero si Apostle Paul, masasabi niya, pero kahit masasabi niya yon, wala doon yung kanyang pananampalataya, wala doon yung kanyang glory. Ang pananampalataya niya ay nasaan? Doon kay Jesus Christ, doon sa ginawa ni Jesus Christ sa cross. Amen ba ro? No? At doon pumapasok yung ating pagpapakumbaba na Panginoon, wala ako talagang magagawa para maligtas ang sarili ko. Panginoon, hindi ito sa akin, hindi sa pamamagitan ko. No. We have no glory, or we had no reason to glory in the flesh. At dito babalik tayo doon sa sinasabi sa John 4:23 to 24. Basahin ko po sa Juan 4:23-24. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen ba ron? Kaya patuloy ho tayong bumabalik sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi doon, ay, Pastor, meron akong napanaginipan eh. Ano kaya ito? Di ba yung mga ganon, no? Mga kapatid, babalik ka pa rin sa salita ng Diyos. Hindi sa nakita ng tao, hindi sa panaginip, hindi sa hindi sa hula sa'yo. Di ba? Baka mamaya makita ko kayo doon sa sa Minchong Road, doon sa sa ilalim yon. Alam niyo yun, doon sa may templo, di ba yung ilalim yun, puro hulaan eh. Ano ba tawag doon? Oh, Shik Tengkong, di ba? Yung ilalim nun, yung papunta sa Meko, di ba? Puro hulaan yun. Oh, sino kaya magiging kapartner ko ngayon? Mga kapatid, wala na ho tayo doon. Lumaya na ho tayo doon. Amen ba ron? No. Baka meron pa ho eh. So we don't glory in our own performance, but our glory is in Christ Jesus. Kay Jesus. Siya yung ating identity. Kaya nga tayo tinawag na Kristiyano eh. Amen ba ron? No? Ngayon, para natin makita at makuha yung essential, pangatlo ang kailangan daw natin gawin ay to eliminate the unnecessary. I-eliminate natin, ano ba yung mga bagay na unnecessary? Ito, alam nyo ngayon. Marami sa inyo alam dito ngayon. Ito ay practice ng mga Chinese, di ba? Pagka mag-New Year, they eliminate the unnecessary. Di ba? Ginagawa nila yon. Akala natin, pero may katotohanan dun eh. Yung para mo makuha yung pinakabagay na importante, kailangan malaman mo ano ba yung mga bagay na hindi importante. Di ba? Ginagawa natin ngayon yung cleaning. Pero alam niyo ang kagandahan dito, kung balikan natin yung Chinese New Year, hindi lamang sila naglilinis, they don't just clean, they clear out. Sa spiritual side, ganun din naman eh. Hindi ka lang nalinis, nag-aalis ka pa. Kasi kahit anong linis mo at hindi mo inalis, nandiyan pa rin yun. Balikan natin yung spiritual side, di ba? Lord, linisin mo ako, nilinis ka na, in-empowered ka na ng Holy Spirit, pinilid ka na ng Holy Spirit, pero yung mga luma mo, sayang naman ito, Panginoon. Sayang naman yung ugali ko nito. Pag nagalit ako, magagamit ko pa itong ugali ko nito. Sayang naman yung kilay ko mataas eh. Tatapin ko muna, Panginoon. Baka magamit ko. Sayang naman yung husay ko sa paninipa, di ba? Sayang yung husay ko sa... I mean,
There are times na hindi lamang cleaning, but clearing. But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. We need to eliminate the rubbish that we may gain Christ. Sabi ni Jesus Christ, Luke 9:23 to 24, then He said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will save it. We can only get the best if we let go of the bad. We can only get the best if we also let go of the good. There are times na hindi natin nakukuha yung best dahil ayaw natin bitawan yung mga good. Di ba? Yung mga goods. Lord, baka magamit ko pa to eh. Mga ganun, di ba? Kailangan naman merong konti akong tinatabi doon sa luma kong pagkatao. Di ba? What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I have lost all things. Mag-gain ka raw pag nag-loss ka. Di ba? Pag nag-loss ka ng weight, mag-gain ka ng health. Pag nag-loss ka ng mga bagay na pinanghahawakan mo para makapunta sa langit, mag-gain ka kay Jesus Christ. Bakit to? Pag lahat ay binitawan mo, makikita mo isa lang pala ang daan. Iisa lang pala ang katotohanan. Iisa lang pala ang buhay. At yun ay si Jesus. Amen ba ron? Makukuha mo lamang yung mahalaga pag binitawan mo yung mga bagay na akala mo importante. Kahit sa relationship, di ba? May mga bagay na kailangan kang bitawan. Di ba? May kailangan kang bagay na bitawan para makuha mo. Kasi pagka punong-puno yung buhay mo, punong-puno yung kamay mo, hindi mo makukuha yung mga bagay dahil pag dumating na yung bagay na importante, masyado ka nang engross doon sa mga bagay na magaganda. Kaya nga yung kalaban lagi ng best ay yung good eh. Di ba? Marami akong good. Magaganda. Okay na to. Pero binibigay sa'yo ng Panginoon yung best. Pero dahil ikaw ay engrossed sa goods, hindi mo makuha yung best. Gustong-gusto mo yung time kay Lord, sabi mo, best yun kay Lord. Then you have to let go of the time na binibigay mo doon sa bad and even sa mga good. How we uses our time. How we uses our energy. Yung energy naman natin nababawasan eh. Saan natin ibinibigay yung ating energy? Saan natin ibinibigay yung ating time? Even sa relationship, ganun din yun eh. Di ba? Pero dito, titingnan natin, ito yung absolute na sinasabi ni Paul, na yung religious practices, yung things na unnecessary, ay kailangan niyang iwanan para makuha niya yung mabuti. No? Ano yun? Yung knowledge of Christ, yung mga bagay na pwedeng masabi sa kanya, aba, napakahusay mo pala, you are Pharisees among Pharisees, you are a religious leader, meron kang Jewish heritage, di ba? All these things were valuable to him. He could profit from them. Kasi he could teach, he could preach. He had certainly had many friends who admired his zeal. But he measured these treasures against what Jesus Christ had to offer. And he realized that all he held dear was really nothing but refuse compared to what he had in Christ. Yung mga hinahawakan niya pala, na pwede niyang ipagmalaki, ay basura lamang ikumpara mo kay Jesu Kristo.
Ano ba ang mga bagay na pinagpapalit natin kay Jesus? Hello? Hindi yung masama ang mag-recycle. Pero sa spiritual life, wag ho tayong mag-recycle. Eliminate the unnecessary. Pang-apat, focus on the essentials. Ano sabi ni Apostle Paul? And be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is by faith. I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His suffering, becoming like Him in His death, and so somehow to attain the resurrection from the dead. 3 essentials. Gain Christ, be found in Him. Number 2, to know Christ and the power of His resurrection. That means becoming like Him. Number 3 is to attain the resurrection from the dead. He is willing to let go of the unnecessary to gain yung pinaka-essential ng kanyang pananampalataya. And that is Jesus Christ. So mga kapatid, tayo po ba? So ito hong bagay na to, yung knowledge of Jesus Christ is means much more than knowledge about Christ, because Paul had that kind of historical information. Hindi po to historical information lamang, kundi pagkakilala sa Kanya sa mas personal na kaparaanan. Na tayo po'y nagiging righteous. Sa harapan ng Diyos tayo ay banal. Sa harapan ng Diyos tayo ay nilinis. Sa harapan ng Diyos tayo po ay ginawang anak niya. No? Hindi dahil sa anumang ginawa natin, dahil wala tayong magagawa para iligtas ang ating sarili. Yan po ay malinaw. Ay, hindi tayo naliligtas dahil sa baptism, membership, good works, ano pa ba? Pag-serve. Hindi, pastor, maliligtas ako. Pag nagpastor ako, hindi ka maliligtas. Ano pa ba yung, no? Ang magpagligtas lang sa atin si Jesus Christ, at naliligtas tayo dahil sa pananampalataya. At yun po yung pinaka-essential mo. Dahil pag nawala na ang lahat, si Jesus lamang ang titindig. Pag nawala na ang lahat. Kaya nga ho, hindi pare-parehas ang lahat ng relihiyon. Dahil walang relihiyon na napako sa krus. Si Jesus lamang ang napako sa krus. Nasukat nating ikaligtas. At hindi rin lahat ng religious founder ay nabuhay muli. Ang si Buddha, hindi ho siya na matay at nabuhay muli. Ang founder ng Islam na matay, hindi ho nabuhay muli. Ang founder ng Zoroastrianism na matay, hindi ho nabuhay muli. Si Jesus lamang ang namatay, nabuhay muli, nakaluklok doon sa trono at muling babalik. Amen. Amen ba? Amen. Siya lamang ang may karapatan magsabi, I am the resurrection and the life. Si Jesus lamang. At dahil doon, wala na tayong mabibigyan, wala na tayong mapapagbigyan ng ating pananampalataya. Higit sa lahat, tayo po, hindi ho tayo maliligtas dahil po sa ating mabubuting gawa. Yes. Amen ba ron? So we must recognize the opposing views, forces, establish our identity, eliminate the unnecessary, and concentrate, focus on the essential. At ang essential ho, si Jesus Christ. Dito ho, maaring magkaroon tayo ng iba't ibang pananaw sa panambahan. Diba? Yung iba gusto maingay, yung iba gusto tahimik, yung iba gusto yung parang ang hinihele sa langit. Okay lang yung ang pinakamahalaga si Jesus Christ. Amen. Amen ba ron? Amen. No?
pinakamahalaga si Jesus Christ. Si Jesus Christ. I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His suffering, becoming like Him in His death, and so somehow to attain to the resurrection of the Lord. Kung kayo po ay narito sa kalagitnaan natin at wala ka pa yung pananampalataya na si Jesus lamang ay yung tagapagligtas, wala ka pang assurance ng kaligtasan. Ngayon ang panahon ng kaligtasan, ngayon ang day of salvation. Kung ikaw ay narito at mananampalataya ka na dati nakafocus ka sa yung performance, yung gagawin mo, mga kapatid, now is the time for you to focus sa ginagawa ni Jesus sa iyo, sa buhay mo. Si Jesus may ginagawa sa buhay mo. Patuloy tayong binabago ni Jesus ayon sa kanyang wakas. Now is the time to focus our faith kay Jesus Christ. Amen ba? Tayo po'y panandalian tumayo at I ask ko ang ating praise and worship para sa awit. At sumunod po kayo sa awit na ito. At habang po natin inaawit, i-meditate po natin yung mensahe ng kanta.